Oy, Mr. Dizon. Mukhang ikaw ay isa ka na rin sa kurap. Tama yung sinasabi dati ni Leviste. Tama, puro mga kontratista ang nasa likod ni Dizon. O ngayon, sila naman. Sila naman ang kikita, titiba. Ronnie Ramos. Di ba? Abante. Mr. Dizon, ano yan? Nag-iipon na ba kayo para sa 2028? Abante. Nagtatanong lang. Alam mo naman, kailangan magkaroon ng bidding. Di ba ga? Kailangan dumaan sa bidding. Otherwise, rigged bidding ang iyong gagawin. Inayos na bidding-biddingan. Mariosep, talagang pinakikita ninyo sa bansa na ang Pilipino ay bobo, no? Talagang pinagmumukha ninyong tanga ang mga Pilipino. Hindi nyo pa nga na ipapakulong yung mga magnanakaw dito sa Pilipinas na kasamahan ninyo dyan sa gobyerno. Di ba ka? Hindi nyo pa nga na ipapakulong si Martin Romualdez. Lalarga na naman kayo ng ganyan. Pilipinas. Ayan ako, Diyos ko. 2028 mga kabante. Tandaan ninyo ang mga pangalang yan. Huwag ilista nyo na hanggat maaari. Yan ang mga idediretso ninyo sa inidoro. Abante. Diyos ko po, hanggang kailan ninyo gagaguhin ang Pinoy? Yun yung sinasabi natin, posibleng ang kontraktor na Megaworld o ang EEI. Imagine, para bagang sinasabi na wala nang bidding ito. Ba't magbibidding pa tayo? Sila na. Oy, Mr. Dizon. Ayaw ninyo sa korupsyon. Mukhang ikaw ay isa ka na rin sa kurap. Alam mo naman, kailangan magkaroon ng bidding. Di ba ga? Kailangan dumaan sa bidding. Otherwise, rigged bidding ang iyong gagawin. Inayos na bidding-biddingan. Kasi, kung hindi dadaan dyan, hindi lang Megaworld o EEI ang magagaling na kontraktor dito sa bansa. Bakit isasara mo dun sa dalawa lang? Kung may mas mura na kayang gawing mas maganda, bakit hindi sa iba? Mr. Dizon, ano yan? Nag-iipon na ba kayo para sa 2028? Abante. Nagtatanong lang. Kasi kung pulido rin lang ang gusto ninyong magtrabaho, yung gumawa ng mga kalsada sa amin sa Quezon Province, bago pa magkaroon ng Megaworld at EEI, yun yun kasi, di ba ga? Yun ang kunin ninyo. Dahil yung mga ginawa nila hanggang ngayon, buhay pa. Bata pa ako, buhay pa yung bata pa ako, buhay na yung kanilang ginawa. Tapos gayon, yung paggagawa, yung ginawa nitong mga makabagong teknolohiya na ito, wasak-wasak na. Di ba nakakahiya? Mariosep, talagang pinakikita ninyo sa bansa na ang Pilipino ay bobo, Talagang pinagmumukha ninyong tanga ang mga Pilipino. Magpapalabas kayo ng ganyang statement, magpapalabas kayo ng ganyang istorya. Haharap kayo sa media at yan ang sasabihin ninyo. Ginagawa na talagang tingin ninyo sa Pilipino tanga, Hindi nyo pa nga na ipapakulong yung mga magnanakaw dito sa Pilipinas na kasamahan ninyo dyan sa gobyerno. Hindi nyo pa nga na ipapakulong yung itinuturong mastermind. Sabihin na natin na ang mastermind ay si Martin Romualdez dahil siya din ang itinuturo ng presidente. Di ba ga? Hindi nyo pa nga na ipapakulong si Martin Romualdez. Lalarga na naman kayo ng ganyan. Tapos i-style pa kayo ng statement na tawag din Megaworld o EEI posible makakuha ng kontrata dahil sila yung pinakamalalaking construction company dito sa bansa. Hindi lang yun. Alam nyo, bago ka makakuha o bago ka maging AAA, malaki-laki na rin ang pera mo. Ayun pa ngayon, quadruple A. Di mas malaki. Ibig sabihin, malaking kumpanya itong mga ito. Hindi ito mga wari-wari lang. Hindi ito kagaya nung nung Wawaw Construction. Hindi ganon. Hindi ganon. Ito malalaki rin. Kaya ang tanong, bakit? Bakit? Kasi meron kayo tama yung sinasabi ni Juan, tama yung sinasabi dati ni Leviste. Di ba? Nung bagong upo si Dizon, habang nag-i-inspection sila kasabay ng ICI,
Di ba ga? Eh tama, puro mga kontratista ang nasa likod ni Dizon. O ngayon, sila naman. Sila naman ang kikita at titiba. Ronnie Ramos. Di ba? Abante Pilipinas. Kaya nako, Diyos ko, 2028 mga kabante, tandaan ninyo ang mga pangalang yan. Huwag, ilista nyo na hanggat maaari. Yan ang mga idediretso ninyo sa inidoro. Abante Pilipinas. Ay nakakahiya, ginagawang tanga ang Pilipino. Diyos ko po, hanggang kailan ninyo gagaguhin ang Pinoy? Alas 4:38 na ng umaga, nagpaalala ang isang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa publiko na maging maingat sa paglalabas ng mga dokumento ng gobyerno. Ginawa ni DPWH Undersecretary Rico Bernabe III ang naturang pahayag nitong Lunes, Pebrero 2, kasunod ng inilabas na dokumento ni Batangas Representative Leandro Leviste na nakakuha umano nito mula sa isang staff ng nasabing kagawaran at ipinresenta sa isang press briefing at sa kanyang social media page. Sa dokumentong hawak ni Leviste, ipinakita umano na ang DPWH ang nagbigay ng pondo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIF-IP. Na programa ng Department of Health noong 2024. Maring pinabulaanan ni Bernabe ang aligasyon ni Leviste at binigyan diin na walang inilalabas na anumang dokumento ng DPWH gaya ng pinakita ng kongresista. Makikita rin anya sa dokumento na walang nakapirma dito. Kaya importante anya na magsagawa muna ng verifikasyon sa isang dokumento bago ito sa publiko. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Basta ako, naniniwala pa rin sa kasabihan. In my own opinion, naniniwala pa rin ako sa kasabihan na kapag ka may usok, may apoy. Pag may usok, may apoy. Una't higit sa lahat. O wag namang una't higit sa lahat. O isang bagay at isang tanong. Kung hindi yan totoo, bakit mayroong dokumento na ganon sa opisina ninyo? Kaya yan ay peke o hindi? Kaya yan ay permado o hindi? Kaya yan ay nangyari o hindi? Bakit may ganyan dokumento? Kasi kung walang ganyang dokumentong lalabas galing sa kahit na sinong miyembro ng DPWH. Di ba ga? Itong mga nagbibigay na ito ng impormasyon na yan ay mga taong buwisit na sa katarantaduhan ninyo sa inyong opisina. Na gustong magkaroon ng pagbabago. Hindi lalabas yan. Alangan namang si Fred Rabanal, for example. Si Fred lagi kaharap ko. Pasensya na, siya yung mataas halimbawa na lang si Fred Rabanal. Buwisit halimbawa kay Direk Mighty Maiton. Gagawa ba yan ng isang kasunduan, etc. o dokumento na magsasabing may katarantaduhan si Maiton? Palagay ko hindi. Hindi naman siguro ganun kasama. Pero kung mayroong ganong record o ganong papel na galing sa isang staff, permado man yan o hindi, bakit mayroong ganitong draft o kung ano man yan? Binalak o yan yung kopya na siyempre walang pirma pa yan kasi nasa computer. Unless otherwise, PDF file at pagkatapos ipinadala na mayroong pirma. Mayroong ganun Di ba? Mayroong ganun. Kaya basta, tandaan ninyo, pag may usok, may vape. Di ba? Pag may usok, may vape. Di ba ga? Kasi yung vape, walang apoy yun Kaya itinatanggi nila basta lahat ng ang alam ng lahat, basta't may usok, may apoy. Yung vape, walang apoy yun Tsaka yung e-cigarette, alading apoy yun, pero may usok. Yun. Baka yun at kanilang tinitingnan. Ibig sabihin, hoy, high-tech na kami. Hindi na kami pipitsigong kagaya ng araw pag nagnanakaw. Abante Pilipinas.